Ate, nalason ako ng gamot. Tulungan kita. Habulin siya. Pakiusap, pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Lahat ng taksil sa akin dapat mamatay. Huwag, huwag, huwag. Aray, May isa pa. ako nalason ako ng gamot. Tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi ka ba natatakot sa akin? Ano ang pangalan mo? Ako si Suksiyaw-Ksiyaw. Bakit ganito na naman ang panaginip ko? Ikatlong beses na ngayong buwan na napanaginipan ko siya. Suchiao-chiao, gutom na ako. Bilisan mo, kumuha ka ng pagkain sa kantin. Yuchen, huwag kang masyadong magalit. Panghuli, kapatid, girlfriend mo rin siya. Suchiao-chiao, kung ayaw mong makipaghiwalay ako, magmadali ka. Nga, kumuha ka rin para kay Mie. Pero sa card ko, 20 piso na lang. Hindi sapat para sa tatlo. Ang taba-taba mo na, kumakain ka pa. Tingnan mo si Mier, ang payat. Tingnan mo ang sarili mo. May mukha ka pang kumain? Magmadali ka. Sige na. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi ka ba papakainin? Classmate, baka bundis ka. Hindi ako, huwag kang magsalita ng ganyan. Sumakit lang ang tiyan ko. Nakakadiri, di ba? Malamang trangkaso lang. Uminom ka lang ng gamot sa trangkaso. Trangkaso lang pala. Sabi ko na, panaginip lang yon. Paano ako mabubuntis? Parang bantis ito. Hindi ba yon yung babae noong gabi? Yung babae kanina, anong sakit niya? Buti na lang dumating ka. Kamag-anak ka ng babae, di ba? Buntis siya. 4 ang kambal. Bantes? Hindi ba bawog si Ginoong Siyam? Yung babae, nagdadalang tao pala kay Ginoong Siyam. Mimi, malapit nang graduate. Anong gusto mo? Kahit ano nang bilhin mo, gusto ko. Hoy! Marunong ka palang magsalita. Sutsiao-tsiao, tapang mong bumalik dito. Pinapakuha ka lang ng pagkain sa school. Saan ka pumunta? Masama pakiramdam ko, nagpa-check up ako. Para kong naniniwala, excuse lang yang hinihihingi mo. Yemie, anak, huwag mo na siyang patulan. Halika na at kumain. Lahat ito paborito mo, espesyal na ginawa ng nanay mo ngayon. Ang swerte naman ni Mir. Tatay, kumain ka rin ng marami. Tingnan mo si Sumi, ang bait at disenteng bata. Tsiao-tsiao, lumilibot ka buong araw sa labas. Bago ka umuwi, paano namin malalaman na uwi ka para kumain?
Talagang hindi ako nagluto ng pagkain para sa'yo. Akalabas lang ng school. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Lalo kang nagiging walang modo. Kumain ka nito. Hoy. Sutsiao-tsiao, tingnan mo anong ibig sabihin ng ama mo. Ah, ibig mong sabihin pinapahirapan kita ng stepmother mo. Tsiao-tsiao, tama ang sinabi ni Chaliu. Sa edad mo huwag kang mapili sa pagkain, kain na lang. O siya nga pala, Nay, sa mga susunod na araw gagawa si Ginoong siya na graduation party, gusto ko ng bagong formal dress. Hindi mo na kailangan sabihin yan, Nay, handa ko na yan para sa'yo na matagal na. Aha. Pinakabagong modelo. Hindi pwede na ma-outshine ka ng mga kaklase mo ha. Gusto mo ba? Gustong gusto ko po. Ito pinili namin ng nanay mo para sa'yo mismo. Salamat po, tatay. Ang ganda, di ba? Taya Liu, gusto ko rin bumili ng bagong dress. Huwag mong sabihin na wala akong inihanda para sa'yo. Taya Liu, butas na ang dress na ito. Tsiao, mahirap lang magkapera ko at ang tatay mo. Bawas sentimo sa bahay natin ginagamit lang sa mahahalagang bagay. Isang estudyante ka lang. Huwag mong pagpakainin ang iyong pagiging mapaghangad, okay? Pero, Tama na, kunti lang ang masabi mo. Tama ang sinabi ng Chaliu mo. Graduate picture lang naman kukunan mo, di ba? Kailangan mo pa bang gumastos na mahigit 100 piso para bumili ng dress? Talagang hindi marunong magtipid. Katulad ka ng nanay mo. Lolo. Buntis ang babaeng iyon, pero parang hindi niya naalala ang nangyari noong gabing iyon. Ayon sa aking investigasyon, siya ang nobya ng pamangkin ninyo. Lene. Interesting. Bilisan mo. Dito ako nakatira. Gabby, ang ganda naman dito. Sino pa ba si Shen? Ang yaman talaga. Graduation party ngayon, enjoy kayo. Nasaan si Sutsiao? Bakit wala siya? Nga, girlfriend naman ni Yuchen, yun di ba? Party mo tapos hindi siya pupunta. Hindi ka ba niya nare-respeto? Sutsiao, nasaan ka na ba? Graduation party ko ngayon, hindi mo ba alam? Yochen, wala akong damit na maganda, baka mapahiya ka lang. Okay lang, Xiao. Girlfriend kita, hindi kita ipapahiya. Talaga? Hindi mo ako ipapahiya? Siyempre, dapat talaga pumunta ka. CJ, Welcome sa bahay ko. Enjoy kayo ngayong gabi. kung darating si Sutsiao, sigurado ako, ipapadala ko siya sa kama ni Shen mamayang gabi. Ikaw talaga, alam mo ang gagawin. Xiao, halika, umupo ka. Yuchen, hindi maganda na nahuli ang girlfriend mo. Nga, baka masira ang mood natin. O kaya, mag-striptease ka na lang. Para nang makabawi ka. Hindi ako marunong mag-striptease. Striptease. Hoy, tama na yan. Xiao, inumin mo tong alak. Paanang makabawi ka? Hindi ako umiinom. Isang baso lang. Kung hindi, mag-striptease ka na lang. Nadumihan damit ko, aayusin ko lang. Iinom na lang ako ngayong gabi. Hindi ko pahihiyain si Yochen.
Sutsiao Tsiao. Nakaligtas ka noong huling nilagyan kita ng gamot. Ngayong gabi, hindi ka na makakatakas. Huwag kang mag-alala, Shen. Pagkagising niya kinabukasan, wala na siyang maalala. Gawin mo sa kanya ang gusto mo. Nalason ako. Tulungan mo ako, pakiusap. Hindi pala panaginip yon. Narito na si Xiao Xiao. Halika, inumin mo na ang alak, kung hindi magagalit talaga ako. Sutsiao Xiao, anong kalokohan ang ginagawa mo? Pinainom kita ng alak, bakit mo ako binuhusan? Shen Yuchen, huwag mong isipin na hindi ko alam. Sa basong ito, may hinalo kang gamot. Narinig mo na? Gago, break na tayo. Sutsiao Xiao, huwag kang magpakaarte. Kung hindi dahil sa 4 na taon mong pagpapakasanto, hindi man lang ako makahawak ng kamay mo. Kailangan ko pa bang maglagay ng gamot? Lalaki rin ako. Kaya naglagay ka ng gamot sa baso ko. Alam mo bang labag ito sa batas? Huwag kang magpakatigas ng ulo, ngayon din gagawin kita. Magpakasanto ka pa. Bahay ko ito, kahit sumigaw ka ng malakas, walang tutulong sa iyo. Sumigaw ka, mas lalo akong na-excite. Sino ka ba? Tito Xiao Xiao. Bakit ka nandito? Wala ako sa bahay, ginaganyan mo ang kaklase ko, ha? Ito, nagkakamali ka, girlfriend ko ito. Nagbibiro lang kami, di ba? Nagbibiro lang, ii. Nagbibiro lang. Siya pala. Tito, naaalala mo ba ako? Yung gabing iyon. Sutsiao Xiao, huwag kang magpanggap. Paano ka makikilala ng tito ko? Hindi ako nagsisinungaling, mas mabuting bitawan mo ako ngayon. Nakipagtalik na ako sa tito mo. Sa mahigpit na kahulugan, tiyahin mo na ako ngayon. Magbiro ka ng may hangganan, alam ng lahat na ang tito ko. Hindi siya lumalapit sa babae, sa paligid niya. Wala kahit babaeng lamok. Totoo ang sinasabi ko, may peklat sa tiyan ng tito. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo. Mahal, dahil alam na ng pamangkin mo. Hindi na natin kailangang itago sa lahat, di ba? Totoo pala ang sinabi ni Sutsiao Tsiao. Kung gayon si Shen Yuchen, kailangan bang tawaging tiyahin si Sutsiao Tsiao? Ikaw na babae. Nangaliwa ka sa akin, ha? Kapag tapos na ang gulo, umalis ka na. Kayo. Umalis na kayong lahat. Tito, salamat ha. Aalis na muna ako. Hindi ba kanina lang mahal ang tawag mo? Bakit ngayon? Tapos na, itapo na lang. Tito, noong gabing iyon, si Shen Yuchen ang kasama ko. Binigyan ako ng gamot ng gagong iyon. Pasensya na. Suksiao Xiao. Alam mo bang buntis ka? Buntis ako. 4 na kambal. Dahil sa relasyon mo kay Yuchen, sigurado ka ba? Na ang sanggol sa tiyan mo ay akin. Pero, wala akong naging ibang lalaki. Hindi pa ako handang magpakasal. Ang pera sa card na ito, ituring mo na lang na bayad pinsala. Hindi ko kailangan ng bayad pinsala. Gabi na, uuwi na ako. Paalam. Imbestigahin mo ito ng mabuti. Ang love life ni Suksiao Xiao. Opo. Kakatapos ko lang ng kolehiyo. Paano ako nabuntis? 4 pang kambal pa. Ipagbubuntis ko ba ito? Su Xiao Xiao, buntis ka. 4 na kambal.
ibalik mo sa akin. Yu Chen. Hindi ba ito sa iyo, Tito? Buntis pala si Su Chiao Chiao. Ma, girlfriend ko. Nagdalang tao sa anak ng tito ko. Ano, niloko ka? Ma, yan ba ang importante? Basta. Talagang sa kanya ang bata. Mapupunta pa ba sa akin ang mana? Ang mana, wag dapat ipanganak ang batang yan. Akala ng lola, wala nang magmamana sa tito mo. Kaya sa'yo niya ibinigay ang mana. Su Chiao Chiao. Huwag mong sisihin ang sarili ko kung magiging malupit ako. Shen Yu Chen, ano ang balak mo? Siyempre, ipapa-abortion ko ang demonyong nasa tiyan mo. Tita. Boss, naimbestigahan ko na. Malinis ang pagkatao ni Su Chiao Chiao. Wala siyang kalokohan sa buhay. Mukhang nagkamali ako sa kanya. Unahan mo siya sa eskwelahan. Su Chiao Chiao. Mamatay ka na. Pabilisan pa. Tingnan natin kung saan ka tatakas ngayon. Little uncle, iligtas mo ako. Su Chiao Chiao, mamatay ka na. Bitawan mo ako. Okay ka lang ba? Tingnan nyo ang kasamaan nyo. Lakas pa ninyong humarap dito. Inay, ginagawa din naman namin ito para sa ikabubuti ni Zihan eh. Manahimik ka. Doktor, kamusta na si Chiao Xiao? Ayos lang po si Misu, at malusog din po ang 4 na kambal sa kanyang sinapupunan. 4 na kambal. Xiao Xiao, ikaw talaga. Isang malaking biyaya para sa angkan ng Fu. Ano naman kung 4 na kambal? Tiyak na hindi ito ng Little Uncle. Hindi ba sinabi ng doktor na bawog si Little Uncle? Ano ibig mong sabihin? Si Su Chiao Chiao kasi ay palaging naglalandi. Palaging napapaligaya sa ibang lalaki. Ang batang nasa sinapupunan niya, sino ba talaga ang ama? Baka naman itinapon lang niya sa angkan ng Fu, ang bata mula sa ibang lalaki niya. Kayo ng angkan ng Fu. Nakalimutan mo ba na Shen ang apelyido mo? Ikaw, au. May paternity test naman ngayon, handa akong pumunta anumang oras. TCA, paternity test pwede namang pikine. Tama na. Naniniwala ako sa kanya. Wala na kayong gagawin dito. Umuwi na kayong lahat. Ngunit nagkaroon ng pagdalaw ng matris si Misu. Sa unang 3 buwan, may panganib ng pagkakuha. Sa mga araw na ito, Ginoong Fu, kailangan niyo pong alagang mabuti ang ginang. Alam ko. Simula ngayon, titira ka sa bahay ko. Wow! Ito na pala ang villa ng angkan ng Fu. Gusto mo ba? Esan, Little Uncle, dinala mo talaga siya dito? Little Uncle, hindi mo naman talaga akalain na mabibigyan ka niya na 4 na matabang anak, di ba? aba. Sinuri na naman ng doktor. 2 lalaki at 2 babae, lahat malusog. Huwag kang magpapalaki ng ulo. May labas mo pa ba itong 4 na anak mo? Hindi pa sigurado. Kung gagawa ka pa ng kalokohan, pupugutan kita ng ulo.
AME. Ang cute niya kapag galit. Halika, isasama kita sa kwarto. CJ, Gusto mo ba? naman, Tito. Suksiyaw-siyaw. Hiwalay na kayo ni Yuchen, kaya... Huwag mo na akong tawagin Tito. Ano ang tawag ko sa'yo? Tito, Suksiyaw-siyaw, hindi naman ako ganon katanda. tatawagin kitang Fuzaihan. Bahala ka. Nahihiya pa ang inosente mo. Hindi ako naniniwalang makakaligtas ang sanggol mo ngayon. Aray, Suksiyaw-siyaw. pasensya na. Tapos ka na bang humawak? Tito, hindi ko sinasadya. Tumayo ka. Ha? Hatsing, Umuwi ka muna at magpalit ng damit, hindi ka dapat ginawin. Aling Wang. Gino, Samahan si Ginangsu para maligo at magpalit ng damit. opo. Mukhang may gustong magpahamak sa kanya. Ha? Tapos na akong magpalit. Sa gabi, kasama mo akong matutulog. Dito ka natitira, wala nang mga api sa'yo. Alam mo na lahat. Siguradong si Shen Yuchen ang gumawa, maliban sa kanya. Wala nang ibang ganon kabastos. Kahit sino pa yan, basta makialam sa taong akin, mamamatay. Ibig mong sabihin, akin ka. Ang apat na sanggol sa tiyan mo, syempre akin. Di ingatan mo ako ng mabuti. Tulad ni Shen Yuchen, hindi titigil ang taong iyan. Hindi ko hahayaang masaktan ang mga sanggol natin. Inaantok na ako. Cheng. Dalhin mo si Shen Yuchen sa parusahan. Opo. Sino kayo? Brother Cheng, ikaw ang golden bodyguard ni Master Jiu.
Master Jiu? Ikaw si Master Jiu? Ha? Nangahas kang tumingin kay Master Jiu. Mukhang gusto mo nang mamatay, Master Jiu. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali, pakilinaw po. Aray. Isipin mo, yung babae kanina, o kaya... Ag, Ang sinumang humawak sa akin, mamamatay. sa iyo? Sutsiao Tsiao. Si Sutsiao Tsiao ay sa iyo? Huwag. Kapag hinawakan mo siya ulit, ang patalim na ito ay tutusok dito, naiintindihan mo? Sampalin mo ang sarili mo ng 100 beses. Kulang ng isa. Tutustusan kita. Opo. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pata ng baboy. Huwag kang tumakbo, pata ng baboy. Lanan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ano nangyari sa mukha mo? Sino ang nambuli sa iyo? Gaganti ako para sa iyo. Kinagat ng baboy ramo. Baboy Ramo. Napakaganda na kayo ng ecological environment sa subdivision. May pumapasok na baboy Ramo. Na, at isa pa, isang baboy ramong walang pili sa pagkain. Ha? Sige na. Kayong mga kabataan, mag-ingat kayo sa gabi. Huwag kayong gumawa ng mga nakakasilaw, madaling masaktan ang bata. Lola, kagabi wala kaming ginawa. Sige, wala kayong ginawa. Hindi pa kayo kasal, gabi-gabi kayong natutulog ng magkasama. Ang mga bagay ng matatanda, huwag pakialaman ng bata. Hoy, pamangkin, ang mukha mo, sinaktan mo ba ang sarili mo? Huwag mong isipin na dahil may nagtatanggol sa iyo, takot na ako sa iyo. Mag-isa lang ako, kayang-kaya kitang talunin. Shenyo Chen, ang nangyari noon. Hindi pa kita pinapatawad. Buti na lang mabilis kang tumakbo. Xiao. Malapit ka nang magtapos ng pag-aaral, nakahanap ka na ba ng internship? Opo, Lola, tinatawag na Empire Group. Ang galing na manugang ko, nakapasok pa sa number 1 group sa kapital. Empire Group. Aking kumpanya. Gusto mo pang magtrabaho sa Empire Group? AME. Alam mo ba, kilala ko ang manager ng Empire Group? Manager Chen, mamaya. May darating na Sutsiao. Sa inyong grupo pa mag-report, tulungan mo akong pag-initan siya. Excuse me, makikiraan lang. Sutsiao no, tanggal ka na. Tatanggalin mo ako. May problema ba? Nahuli ka. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang pasok sa kumpanya ay alas 9, alas 8:55 pa lang ngayon. Iyano naman, nahuli ka kay sasakin, kaya.
tanggal ka na. Wala naman akong ginawang masama sa'yo, di ba? Pero ngayon, may ginawa ka na. Naiintindihan mo. Unang araw pa lang, tanggal na agad. Sa tagal ko sa kumpanya. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ang baguhan, ang malas talaga. Nakagalit si Manager Chen, magdusa siya. Sayang lang. Singit master, hindi nakapakita sa kumpanya. Kung hindi magiging arugante si Chensi. Tatanggalin mo ako. Sino ka ba? Dahil ako ang manager dito. Tapos, Sutsiaw-siaw, maghintay ka lang. Magdusa ka sa hinaharap. Kamusta na si Xiao sa kumpanya? Lately, Manager Chen, paang pinupuntirya siya. Chensi. Ihanda ang kotse. Sage, anong ginagawa mo? Tapusin mo ang lahat ng proyektong ito ngayon. Hinahanapan mo ba ako ng butas? Ang dami ng mga proyekto. Paano matatapos lahat sa isang araw? Sumasagot ka pa. Aray, Kung hindi mo matatapos sa isang araw, umalis ka na. unang trabaho ko ito, tiisin ko na. Ang gabi na, bakit nagtatrabaho ka pa? Sino ka? Isa akong intern sa kumpanyang ito. Pumunta ako ngayon para mag-familiarize sa paligid. Medyo mahirap ito, tulungan kita. Manyak ka ba? Nasugatan ka. Tumahimik ka, kukuha ako ng gamot. Ako na ang mag-a-apply ng gamot sa'yo. Ako na lang, ako mismo ang maglalagay. Ako, kaibigan ako ni Fuzihan. Pinagbilinan niya akong alagaan ka. Ah, kaibigan ka pala ni Fuzihan. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Si Fuzihan ka talaga. Siya ang nagpakuha sa kanya para alagaan ako. Sige, mula ngayon hanggang sa gumaling ka. Araw-araw kitang papahiran ng gamot. May trabaho ako, wala akong oras. Tutulungan kita. Kapag seryoso itong lalaking ito, ang pogi pa rin. Naku, ano ba iniisip mo? May kalahating asawa ka na. Maliit. Kapag tahimik, ang bait-bait pa rin. Tapos ko na ang proposal, ito ang almusal, kainin mo habang mainit. Pata, paano niya nalaman na gusto ko ng pata? Kain, 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 alam mo lang kumain. Tapos na ba ang proyekto? Heto, Nakumpleto niya talaga. Hindi ko inakala na ang galing pala nitong babaeng ito. Wow,
Tingnan mo, ang Kogi. Gusto kong magkaanak sa kanya. Hindi natin alam kung kanino siya pupunta. Kanino pa ba? Siyempre kay Manager Chen, mayaman at maganda. Ang daming gwapong nanliligaw sa kanya. Hanggang sa opisina na nagpunta, isa na namang simp. Dahil sa sipag mo, bibigyan kita ng isang pagkakataon na manligaw sa akin. Xiao. Bakit ka nandito? Nakalimutan mo ba? Trainee ako. Supervisor. Nag-utos na pumili ng isang babaeng maganda at magaling para magturo sa akin. Ah, Kung hanap ka ng babaeng maganda at magaling, mali ang napuntahan mo. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang tinutukoy ng babaeng ito. Siyempre. Ito ang pangunahing proyekto ng aming Empire Group sa kapital. Pagkatapos ng isang taon, may bilyon-bilyong kita. Ako ang gumawa nito. ako ang gumawa nito. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita. Ang pinakamahalaga, ang proyektong ito. Karaniwan, kahit mag-overtime, isang buwan bago matapos. Pero ako, isang gabi lang, tapos na. Kung ganoon, magaling ka pala. Tingnan mong mabuti, marami kang matututunan sa akin. Nahuhumaling ka ba sa kakayahan ko? Exchange student ako ng Blue LY University. Kilala mo ba ang Blue LY University? Top global university yan, hindi basta-basta. Pwede kang makapasok. Ituturo sa iyo ng world-class university kung paano magnakaw ng gawa ng iba. Hinahampas mo ako. Dilatan mo ang mata mo at tingnan mong mabuti. Sino ang panghuling pumirma? Si Su Xiao Xiao pala. Tumahimik ka. Intern ka, no? Tanggal ka na. Kasama ka rin, tanggal. Ayoko na nga dito sa basurang kumpanyang to, alis na tayo. Gusto nyo umalis. Guard, harangan nyo sila. Tumakbo kayo. Bakit hindi na kayo tumatakbo? Tatlo. Dalawa. Isa. Ang Takbo. Anong nangyari? Wala, iniisip ko lang kung bakit ako nakasali sa ganitong basurang kumpanya. Pag bulok ang puno, bulok din ang sanga. Ganyan ang manager, yung may withholding tax ari ng kumpanyang ito, si Juye. Siguradong hindi rin maganda ang ugali. Ano ng problema? Mali ba ako? Yung may-ari ng kumpanyang ito, siguradong hindi mabuting tao. Hatsing. Pwede bang ang totoo, yung may-ari ng kumpanyang ito? Hindi niya lang talaga alam na may ganong klaseng tao. Paano pwedeng mangyari yun? Maliban na lang kung ang may-ari ng kumpanyang ito ay isang inosenteng tao at hindi talaga siya pumupunta dito. Tama. Ang may-ari ng kumpanyang ito, siguradong may kapansanan siya. Ayun na nga, walang patutunguhan ang pagstay dito sa kumpanyang to. Bukas, hahanapan kita ng bagong trabaho, tol. Hindi ka na ba papasok bukas sa kumpanya? Hindi na, walang saysay ang magstay dito. Paano kung matanggal si Chensi? Akala mo ba ikaw si Juye, ang may isa-ari ng Empire Group? Sasabihin mo lang tanggal na agad. Paano kung ako nga siya? Bola, uwi na ako, mag-ingat ka.
Nag-aalala ka ba sa akin? You. Hoy. Akala mo ba pagkatapos mong mag-save ng damsel in distress, tapos na, gagamitin ko lahat ng connection ko. Patayin si Su Chao Xiao. Ano ba ang ibig mong sabihin? Kung magpapaumanhin ka sa akin, lumuhod ka. Pwede kang hindi mamatay. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Walang sinuman ang pwedeng gumamit sa mga taong mahalaga sa akin. Para manakot sa akin. Ako, nagkamali ako. Sino ka ba talaga? Gusto akong tawagin ng iba bilang Ginoong Jiu. Isa sa mga tagapaggatag ng Empire Group. Alamat sa negosyo ng Beijing. Bangungo sa Wall Street. Simula bukas, pwede ka nang mawala. Xiao Xiao, halika, kumain na tayo. Ah, Kiki, Lola. Pirmahan mo na lang. Ang pamilya Fu, kung ako ang mag-asikaso, mas magiging maunlad ang kinabukasan. Yo Chen, ang ari-arian ng Kamilya Fu, sa hinaharap. Hatiin mo na lang sa iyo at sa tiyuhin mo, dahil ang tiyuhin mo, magsisilang na rin ng anak. Lola, ang kumpanya ay palaging pinamamahalaan ng nanay ko, ang tiyuhin. Siya ay isang taong walang kakayahan. Kung bibigyan siya ng kalahati ng ari-arian, hindi ba? Palang itinutulak ang pamilya Fu sa kapahamakan. Shen Yochen. Ano ang karapatan mong sabihin ang tiyuhin mo, ikaw ay isang? Tanga na umaasa sa magulang kung may tunay kang kakayahan. Magtayo ka ng sarili mong kumpanya sa labas, patunayan mo ang sarili mo. Ano naman ang karapatan mong sabihin ako? Ako ang tiyahin mo. Tiyahin, hindi pa kayo nagpapakasal, di ba? Ang mga bagay ng aming pamilya Fu, kailan naging karapatan mong magsalita? Ikaw, Kahit nakasal o hindi. Siya ang babae ko, si Fu Zihan. May problema ka ba? ang tingin na ito, parang Ginoong Jiu, hindi imposible. Kahit anong mangyari, ngayon ay ilalagay ko ang aking salita dito. Ang Fu Group, dapat ako ang mag-asikaso. Wala kayong pag-asa. Nanay, si Zihan ay hindi magkakaroon ng anak, ang batang ito. Kanya ba talaga, hindi pa sigurado, ang bilyon-bilyong ari-arian ng pamilya Fu. Dapat ibigay sa aming Yu Chen. Lola, ngayon, ako lang ang may kakayahang ito. Ang kapal ng mukha, kumakain sa pamilya Shen, nang hahabol sa ari-arian ng pamilya Fu. Ang ari-arian ng Fu Group hindi importante sa akin, pero ngayon. Buntis si Xiao ng anak ko. Ang ari-arian ng pamilya Fu dapat may parte siya. At sa tingin ko, ang kakayahan ni Xiao. Mas magaling kaysa sayo, kaya mas angkop na mag-asikaso ng Fu Group. Ako. Nga, 4 na kambal ang dinadala ko ngayon. Yung mga batang ito. Gatas, pagkain, pag-aaral, lahat libre. Ibibigay mo lahat ng ari-arian mo. Ang kapal mo talaga. Ilang mukha ba meron ka? Su Xiao, ikaw. Hoy, salbahe ka. Tama na yan. Pag-usapan na lang natin to sa susunod. Di pa naman ako patay. Xiao. Kanina, bakit mo ako pinagtanggol? Siyempre, para sa 4 na anak ko sa tiyan. Para lang sa mga bata. Ano pa ba? Pwede naman akong managot. Pakakasalan kita. Di ba ikaw mismo ang nagsabi? Na di ka na magpapakasal? Pagkapanganak, maghiwalay na tayo. Huwag kang mag-alala, di kita ipipilit.
Nga pala, meron bagong intern sa kumpanya namin. Lagi siyang nakamaskara. Kaibigan mo raw siya. Di kaya niloloko lang ako. Mabait naman siya, gwapo pa. Mukhang bata pa. Suksiyaw-ksiyaw, nagkagusto ka sa kanya. Magpahinga ka muna. May gagawin pa ako. Ang sungit mo naman. Suksiyaw-ksiyaw, tanga. Master Jiu, tungkol sa aksidente ng tatay mo noon. May nakita akong impormasyon. Ipapatuloy mo. Sige. Hoy, teka muna. Ano sa tingin mo kung babae ang unang nagbigay sa lalaki? Pero yung babae, ayaw niyang panagutan ng lalaki. Bakit kaya? Ah. Sabihin mo, Baka di niya type yung lalaki. Siguro yung lalaki. sige na, alis na tayo. Mabait naman siya, gwapo pa. Mukhang bata pa. Ito ba talaga nakakaakit ang aking edad? At saka, Kahapon ang laki ng ginulo niya, di pa rin natanggal. Talagang ginto kahit saan kumikinang. Ang swerte naman, aalis din kayo. Isabay niyo naman ako. aming drive. Talagang di natin isasama si Mrs.? Ayaw niya namang panagutan ko siya. Hoy, oy. Ay naku, nakakainis. Kuripot, magdadala ka pa ng isa. Hindi naman masyadong magagastos sa gasolina. Mamayang gabi, may charity dinner ang kumpanya natin. Narinig ko. Darating din daw ang misteryosong boss na si Ginoong Jiu. Darating si Ginoong Jiu. Dapat mag-ayos ako ng mabuti. Baka mapansin ako ni Ginoong Jiu. At maging kasama niya. Kalbo at malangis si Ginoong Jiu. Ano nang gagawin ko? Paano naman nangyari yon? Inalam ko ng mabuti. Sabi nila, gwapo at maganda ang katawan ni Ginoong Jiu. At meron daw siyang 12 pack abs 12. Sabi niyo, sino bang may 12 pack abs? Ano? Interesado ka rin kay Ginoong Jiu? Tingnan mo nga ang sarili mo. Isa ka lang talagang probinsyana. Gusto mo pang umangat sa buhay. Kumain ba ako ng bigas niyo o gumastos ng pera ng tatay mo? Nagpe-perform ba kayo ng dula dito? Parehong-pareho ang sinasabi niyo. Nakakadiri. Sinasabihan ka lang, nagalit ka na. Sa tingin ko, tama ang hinala namin. Gusto niyang makaakit kay Ginoong Jiu. Wala namang fashion sense, wala namang ganda. At ang katawan, wala rin. Kung ako si Ginoong Jiu, hindi kita pagtutuunan ng pansin. Hahaha. Sinong nagsabing hindi ko siya titingnan? Wow, ang gwapo. Sinong nagsabing hindi ko siya titingnan? Ginangsu, mamayang gabi. Gusto mo bang maging kasama ko? Si Ginoong Jiu ang pinag-usapan namin, hindi ikaw na intern. Intern ang tingin niyo sa akin. Hindi ba? Kahapon, ikaw at si Susiaw Siaw. Tumakas na parang asong kalye. Kung ako ang manager, siguradong tatanggalin kita. Binigyan niyo ako ng ideya. Simula ngayon, tanggal na kayong tatlo. Nababaliw ka na ba? Tatanggalin mo kami. Akala mo kung sino, parang siya ang may-ari ng kumpanya. Tanggal ka na. Ano? Tatanggal. Wala na. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Ikaw talaga? Ang boss ng Imperial Group na si Ginoong Jiu. Hindi ka pa rin naniniwala. Halika sa opisina ko.
Ginoong Ju, hindi ko sinasadya ang sinabi ko kahapon. Siguradong napakabuti niyo pong boss. Natatakot ka sa akin? Mamayang gabi maging kasama mo ako. Hindi maganda to. Kung hindi ka papayag sa lakas ng aking Imperyo Group. Parasitong si Fuzihan ng Pamilya Few. Mukhang madali lang, di ba? Huwag kang mag-asta. Pareho kayong magkaibigan, di ba? Mahalaga sa'yo siya. Wala kang pakialam. Kung hindi ka susunod, tatanggalin kita. Gahamang kapitalista. Huwag nang umangal, alis na tayo. Ano? Magsubok ng damit pangkasal. Maligayang pagdating, Ginoong Jiu. Maligayang pagdating, Binibining Su. Ang mahal ng mga gamit dito, hindi ko kayang bilhin. Umili ka ng gusto mo kahit ano. Talaga? Sa wakas, makakapagsamantala na ako sa boss. Dapat marami. Para sa gatas ni Siba. Ang bag na ito ay 888,888. Bilhin. Ang kwintas na ito ay 3 milyon. Bilhin. Binibining Su, ito ang pinakamahalagang kayamanan ng tindahan, 100 milyon. Naku, masyado bang halata ang pagsamantala? Bilhin. Ipak ang lahat ng gamit sa tindahan at ipadala sa bahay ni Binibining Su. Pwede na ba tayong bumili ng damit pangkasal? Ilabas niyo ang lahat ng bagong damit pangkasal sa tindahan nyo. Opo. Ang ganda nito. Hindi pwede. Ito. Hindi pwede, masyadong nakalantad. Masyadong maikli. Dahil sa pera, tiisin ko na lang. Ito na lang, pwede na ba? Pwede na. Narinig mo ba? Mamayang gabi, lalabas si Ginoong Jiu kasama ang kanyang kasama. Hindi ko alam kung sinong babae ang napakaswerte para maging ang kasama na maalamat na si Ginoong Jiu. Hindi pa ako nakikilala ni Ginoong Jiu. Kung nakilala niya ako, siguradong ako ang pipiliin niyang kasama. Siyempre naman, si Atsumi ang pinakamaganda. Dumating na si Ginoong Jiu. Ang puta. Bakit siya? Babae. Hindi ka ba nasisyahan sa dami ng lalaki? Hinayang pa bang maglandi sa aming si Jiuye? Babae ka lang, paanong magkakagusto sa'yo si Jiuye? Paano mo nalaman? Sinabing ba ni Julia sa'yo ng palihim? Ikaw. Ano ikaw? Huwag kang humarang sa pagkain ko. Hay, te, ang clumsy mo naman. Mag-sorry ka. Ikaw ang clumsy. Bakit ako magsosorry?
Mag-sorry ka sa akin. Ayoko. Anong magagawa mo? Su Chao Xiao, bitawan mo. Magsusorry ka o hindi? Alam mo ba kung sino tatay ko? Babae ka. Xiao, pakawalan mo. Siya ang unang nang asar sa akin. Gusto mo pa ba yung mga binili ko para sa'yo? Ah. Jiuye, anak ako ni Boss Huang. Ginaganyan ako ng kasama mo. Dapat mo akong bigyan ng paliwanag. Anong nangyari? Siya po. Magsorry ka. Narinig mo. Pinapasori ka ni Jiuye sa akin. Magsorry ka na. Alam ko namang hindi ka talaga gusto ni Jiuye. Gutom na gutom ka lang. Tumahimik ka. Ikaw ang sinasabi kong magsorry. Jiuye. Miss Su, pasensya na po. Kaya ko namang mag-isa. Tumahimik ka. Jiuye, ngayong gabi, babae mo na ako. Sandali. Ano to? Miss Su, mga regalo ng iba't ibang pamilya para kay Jiuye. Ihahatid sa yay room. Heto. Kulungan mo ko sa isang bagay. Masakit ba? Hindi ka ba nahihiya sa ginawa ko? Anong nakakahiya doon? Hindi ka ba galit? Gabi na, uuwi na ko. Sino yan? Nadroga ko ngayong gabi. Babae mo na ako. Binigyan mo ko ng gamot? Jiuye. Ang init. May tao ba dito? Nahilo si NJ. Sa gamot, kailangan natin ng tulong. Sage, Gino Jiu, mali ako. Gino Jiu. Aray. Ginoo Ju, anong nangyari sa iyo? Bitawan mo ko. Xiao. Ginoo Ju, pakiusap, huwag mo kong hawakan. Buntis ako sa anak ni Fuzihan. Xiao, tulungan mo ko. Xiao. Pananagutan kita. Fuzihan. Masaya bang mangloko ng tao? Hindi ko sinasadya. Sa huli, hindi mo lang talaga ako pinagkakatiwalaan. Isang beses mo kong iniligtas. Mula ngayon, quits na tayo. Ano ang nangyari? Sino nang nang-api sa aming South Xiao? Halika rito, tingnan kita. Lola, walang nang api sa kin. Naku, ang saklap naman, namamaga ang mga mata. Lola, matutulog na muna ako.
Kung apiin mo si Xiao Xiao, papaluin kita. Sakay na, ihahatid kita sa opisina. Huwag na. Simula ngayon, opisyal na akong magre-resign. Suksya Oksiao, tama na yung pagiging pasaway mo. Fuzihan, sa paningin mo ba? Kapag humingi ako ng tawad, kailangan mong patawarin ako. Kapag gusto ko, kailangan bang makipagbalikan ka? Ipinagpapahalaga mo ba ang nararamdaman ko? Pasensya na, kasalanan ko. Xiao, isusumpa ko. Hindi na kita lolokohin. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Patawarin mo ko, please. Totoo ba? Siyempre naman. Anong nangyari sa'yo? Masakit ang tiyan. Baka na-stress ang bata, tara na. Lola, dumating na si Dr. Gu. Kuya, Xiao Xiao, anong nangyari? May masakit ba? Ayos, magkakilala kayo. Dr. Gu, tulungan mo siya. Ginoong Fu, normal na pagsusuri lang ito. Hindi na kailangan makinig sa tibok ng puso. Pulse check lang, okay na. Ibigay mo ang kamay mo. Sawa ka na bang humawak? Wala naman masyadong problema. Nagkaroon ng konting pag-ingat si Xiao Xiao dahil sa buntis. Uminom lang ng gamot pampatibay ng bata. Okay na. Salamat, Dr. Gu. Si Xiao, alagaan ko siya. Ate Zhang, samahan mo sila palabas. So Xiao, close ba kayo ni Dr. Gu? Tito, nagsiselos ka ba? Wala naman. Tungkol sa mga bagay na ito ni Xiao, hindi ko sinasadya na itago sa'yo. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Isang aksidente sa sasakyan ang kumuha sa aking ama. Akala ko gawa ng tao. Kaya nanatili ako sa pamilya Fu, nagpapakumbaba. Para ma-relax ang pag-iingat ng taong iyon. At para maimbestigahan ito ng palihim. May nahanap ka na bang clue? Meron na akong konting leads. Huwag kang mag-alala. Paparusan ang masasamang tao. Ang hirap ng mga taong ito para sa iyo. Hindi mahalaga ang mga bagay na ito. Ang pinakamahalaga ngayon ay iligtas ang ating anak. Ang pagpunta ko rito ngayon, ang tanging layunin ay sana si Miss Kiao ay pakakasalan ang kapatid ko. Ito, Ang dowry ay 300 milyon. Ang tanging kondisyon ay pagkatapos ng kasal, si Miss Kiao ay hindi na pwedeng magkaanak habang buhay. Walang problema, pa. Si Fuzihan ay isang lalaking hindi kayang magkaanak. Mabagsik siya, ayaw kong pakasalan siya. Kiao Xiu, may karapatan ka bang magsalita sa bahay na ito? Ako ang magdedesisyon. Itong kasunduan ay tuloy na. Ayaw kong magpakasal. Ay. Aray. Saan ito? Aray. Marriage Alliance. Nakalusot ako. Kung ayaw ni Miss Kiao, hahanap na lang ako ng iba. Gusto ko. Xiu, ikaw, bakit ka nagbago ng isip? Dahil si Fuzihan ay ang pinakamayamang tao sa kapital, si Ginoong Jiu. At nang nakalusot ako rito, may tiwala akong magkakagusto siya sa akin.
Kumain ka pa. Hindi na, busog na ako. Hay. Mayroon pa tayong baby, di ba? Kumain ka ng marami para sa vitamin niya. Zihan. Alam kong buntis si Miss Su, pero pagdating sa kasal, dapat magatapat ang estado. Hindi lahat ay pwedeng pumasok sa pamilya. Anong ibig mong sabihin, ate? Si Miss Su at ang bata, pwede silang buhayin sa labas. Ito ang aking pagkakatugma ng kapanganakan mo at ni Miss Kiao. Tingnan mo. Sasabihin ko sa'yo sa buong buhay ko. Si Xiao lang ang mamahalin ko. At si Xiao lang ang pakakasalan ko. Lene, Tita, magkasama na kami ni Uncle, kaya itigil mo na. Ang mga lihim mong plano. Tingnan mo muna, baka magustuhan mo. Shiu, pasok ka. Fu, sino ito? Ngayon, alam mo na ba ang relasyon namin? Ah, pala yung White Moonlight ng male lead. Kumusta, Miss Su? pangit. Umalis ka. Huwag magalit, huwag magalit. Ganyan talaga ang mga male lead. Unay masakit, tapos mahal. Ah. Fu, ang bilis mo namang magpaalis sa akin. Baka natatakot kang mahulog ang loob mo sa akin. 8. Bakit ang yabang-yabang mo? Miss Su, pareho tayong babae, huwag na tayong mag-agawan. Nauna ka lang sa akin na makilala siya. Saan naman galing ang kumpiyansa mo? Ikaw, Sige, alis na ako. Sandali. Kanina, nadumihan mo ang sahig namin. Yemem, Punasan mo muna bago ka umalis. ikaw. Aling Wang, hindi ba't masyadong masama ang ginagawa natin? sa totoo lang, pwede pa tayong maging mas masahol. Miss Su, dahil sa pagmamahal ng lalaki, nagiging mayabang ka. Hindi ka ba natakot sa kapalaran? Hindi. Magtitiis ako, hintayin kong malaman ni Fuzihan ang tunay mong pagkatao at makikita niya ang kabutihan ko. Sandali. Saan galing ang birthmark mong ito? Dumating na ang aura ng bida. Ginoong Fu, ano ang ibig sabihin nito? Sabihin mo, Ang sakit. Hindi ko rin alam. Parang matagal nang nandito ang birthmark na ito. ikaw pala. Ginoong Fu, natapos ko nang magwalis. Aalis na ako. Aling Wang. Ayusin mo ang isang silid para sa kanya. Mula ngayon, dito ka natitira. Sage po. Miss Kiao, dito po tayo. Fuzihan. Yung birthmark niya, napakahalaga sa akin. Ah, mahalaga? E di sa gabi na ito. Sa sahig ka matutulog. Lesiu. Magpaliwanag ka. Nakita ko na ang birthmark na yon noong bata pa ako. Noong aksidente, siya ang nagligtas sa akin. Ang ibig mong sabihin, malamang siya ang iyong tagapagligtas. Hindi lang iyon.
Malamang nakita ni Qiao Xiu ang salarin noong araw. Ganun pala. Xiao Xiao. Nagsiselos ka ba? Hindi. Hindi ako nagsiselos. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang mamahalin ko sa buhay na ito. Tapos na siguro ang peligrosong panahon? Huwag kang kumilos. Lalo kitang gugustuhin. Ginoong Fu. Sumasakit ang tiyan ko. Nasaan ang gamot? Aling Wang. Miss Qiao, narito ang gamot sa tiyan. Aling Wang, walang dapat pumasok sa kwarto ko. Hindi alam ng bisita ang patakaran, pero ikaw. Sage po, Gino. Xiao Xiao. Ipagpatuloy natin. Huwag mo akong bibitawan. Bakit? Lahat ng ito ay akin. Su Xiao Xiao, ikaw ang hadlang sa daan ko. Ikaw ang may kasalanan nito. May mahalagang meeting ako ngayon. Babalikan kita pagkatapos. CJ, Gagawin kong impyerno ang buhay ni Su Xiao Xiao. bakit ang bilis mong bumalik? Sino kayo? Bakit mo ako dinukot? AMEA. Ikaw ang asawa ni Fuzihan, di ba? May nagbabayad para patayin ka. Hahaha. Magkano ang binigay niya sa inyo? Doble ang ibabayad ko. Palayain niyo ako, marami akong pera. Palayain ka? Pababayaan kaya kami ni Boss Fu? Sa pagpili namin ng ganitong buhay, handang-handa na kami sa patayan. Di ba 4 ang laman nito? Ano kaya mangyayari? Kapag tinaga ko to, hahaha. Huwag. Tigilan mo yan. Ikaw. Kasabot mo sila. MSU. Mali ang hula mo. Sagipin kita. Su Xiao Xiao. Pagdating ni Fuzihan. At makita niyang namatay ako para sa'yo. Ano kaya mararamdaman niya? Kung masugatan pa ako para sa'yo. At hindi na makapag-anak habang buhay. Maibig kaya niya ako sa kabagan? Yemem. Qiao Xiu, baliw ka. Hahaha. Baliw nga ako. Dahil sa'yo ang lahat. Ako ang minahal niya noon. Ngayon, ninakaw mo ang lahat sa akin. Di ka pa pwedeng patayin ngayon. Mas masaya to. Hahaha. Ginoong Fu, dinukot si Xiao Xiao. Sa pabrika sa labas ng lungsod. Dali, pumunta ka rito. Nagsisimula na ang palabas.
Ming, tipunin ang lahat. Sagipin si Mrs. Opo. Nagsisimula na ang palabas. No? Yung asawa ng mayaman. Ang kinis-kinis ng bala. Ay naku. Wala pa si Boss Fu. Subukan muna natin to. Sag. Nangagat ka pa? Gusto mong mamatay? Huwag patayin. Basta gusto mo. Sig. MSU, mas mabuting huwag kang lumaban. Hey. Tigilan niyo yan. Huwag. Naghahanap kayo ng kamatayan. Kung gagalaw kayo sa kanya ng kahit kaunti. Ako, si Fuzihan, papatayin ko ang buong angkan nyo. At wala kayong mapaglibingan. Si Ji Fu, no? Ikaw, kung maglalakad ka pa ng isang hakbang, ang kusilyo ko, magkakadugo na, hahaha. Huwag ninyo siyang galawin. Ano man ang gusto ninyo, papayag ako. Basta pakawalan nyo siya. Kaming magkapatid, hindi interesado sa pera. Hindi para sa pera. Kung gayon, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Fuzihan. Handa ka palang ibigay ang sarili mong buhay para sa kanya. Narinig ko, ang babaeng ito, siya ang nagligtas sa iyong buhay. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pumili ka ng isa sa dalawa. Jifu. Ilikas muna si Genjitsu. Walang sinumang makakasakit kay Xiao Xiao. Pakawalan siya. Bilis sa ospital. Opo, Aray. Zihan. Dalhin si NJ, Xiao sa ospital. Hanapin ang pinakamagaling na doktor. opo. Ang sakit Su Xiao Xiao, sa lalong madaling panahon, ang lahat ng sayo. ay magiging sa akin na. Gising ka na, bunso. Huwag kang matakot, anak, nandito pa ang bata. Ako ang may kasalanan. Hindi kita naprotektahan. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang masasamang tao. Sa totoo lang, may nag-utos ng lahat ng ito. Alam mo ba kung sino yon? Si Kaya Oshiu. Bunso. Si Kyaoshiu para mailigtas ka. Malubha ang kanyang mga sugat. Ikaw sa palagay mo, nagsisinungaling ako. Ang bagay na ito, aalamin ko ng mabuti, may gagawin pa ako. Magpahinga ka ng mabuti. Ang dalawang salarin na kidnapper, umamin na ba sila? Matigas ang ulo, binugbog ng magdamag, wala silang sinabi. Kung gayon, ipagpatuloy, tanggalin ang mga litid at buto. Opo, Kamag-anak po ba kayo ni Kyaoshiu? Lanan, May isang bagay, kailangan mong maghanda sa iyong isipan. anong bagay? Si Miss Joy ay nasugatan ng malalim ng kusilyo sa tiyan at nasira ang kanyang matres. Maaring hindi na siya magbuntis habang buhay. Ano? Hindi. Paano ito pwede? Hindi na ako makapagbuntis. Hindi pwede ito sa akin. Hindi ba talaga ako makapagbuntis?
Miss Joe, hahanap ako ng pinakamagaling na doktor para pagalingin ka. Marfu, takot na takot ako. Hindi na ako maaring maging isang ina. Anong ginagawa niyo dito? Xiao Gui. Zihan, huwag kang umalis. Takot na takot ako. Fuzihan. Buwisit na lalaki. Huwag ka nang magalit. Hindi ka ba kasama ni Kiao Xiu? Anong ginagawa mo dito? Sup Xiao Xiao. Sa tingin mo ba ganun ako katanga? Anong ibig mong sabihin? Ang paghahanap ng pinakamagaling na doktor ay para iligtas siya, pero ayaw ko lang na. Mamatay siya agad. Dahil alam niya kung sino ang pumatay noon. Kung ganon, pinaniniwalaan mo ako. Pero, hindi ba siya ang nagligtas ng buhay mo? Pero ikaw ang asawa ko. Ikaw ang aking minamahal, gaya ng sinabi ko sa'yo. Kahit sino ang nanakit sa'yo, ipaparanas ko sa kanya na mas mabuti pang patay na lang siya. Hindi magiging exception si Kiao Xiu. Sige, nagkamali ako ng hula sa iyo. Manatili ka lang dito ng tahimik, nagpadala na ako ng tao. Para bantayan ang lugar na ito. Aalis ka na naman? Saan ka pupunta? Ayusin ang mga masasamang tao. Sasabihin mo ba o hindi? Sa tingin mo ba talaga mga tanga-tanga lang tayo? Kung sasabihin ko, sigurado akong mamamatay tayo. Kapag hindi ako nagsalita, baka pwede pa natin mabawi ang kapangyarihan natin. Ganun ba? Lolo Jiu. Fuzihan, ito pala si Nine Master. Ano, kahapon lang mo sinaktan ang aking mga tao. Ngayon hindi mo na ako kilala. Tapos na, niloko lang tayo ng babaeng ito. Sinadya niya tayong linlangin. May hangganan ang aking pasensya, bibigyan ko lang kayo ng 5 segundo. Kung hindi ka pa nagsasalita, unti-unting huhugutin ko ang laman nyo. Lima, Ginoong Jiu, di ko talaga alam na tao niyo pala siya. 4, Ginoong Jiu, nagkamali kami. Hindi namin alam na tao niyo siya. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Ginoong Jiu. 3, Ginoong Jiu, patawarin niyo po kami. Nagkamali na kami. 2, Ginoong Jiu. 1. Aray. Ginoong Jiu, si Kiao Xiu po ang nagsabi. Sabi niya, siya ang magiging babaeng may-ari ng pamilyang Fu. Siya nga po. Ginoong Jiu, kahabagan po. Ginoong Jiu. Patawarin niyo po kami, Ginoong Jiu. Acheng, AM. linisin nyo. Ginoong Jiu, patawarin niyo po ako. Dalhin niyo na siya. Ginoong Jiu. Ginoong Jiu. Aray. Kiao Xiu, ano pa bang masasabi mo? Fuzihan, ako ang nagligtas sa buhay mo. Hindi mo ako pwedeng saktan. Magdudusa ka. Binibining Kiao, parang nakalimutan mo yata. Walang makakapang-api sa akin. Linisin nyo. Opo. Ako dapat ang bida. Bakit ganito ang nangyari? Fuzihan. Huwag mo akong patayin. Alam ko kung sino ang pumatay sa tatay mo. Ang pumatay sa tatay mo. Ana, salamat sa paalala. Tungkol dyan. Sino? Isang taong di mo inaasahan. Kung di ko sasabihin sa'yo, hindi mo malalaman habang buhay.
Pakasalan mo ako, saka ko sasabihin. Aray, Qiao Xiu, tinatakot mo ako. anong ginagawa mo? Cheng. Siguraduhing mabubuhay ng maayos si Binibining Qiao. Araw-araw, bigyan niyo ng isang palaboy para mag-alaga sa kanya. Hanggang sa magsalita siya. Huwag. Fu Zihan, demonyo ka. Sasabihin ko na. Sasabihin ko na. Siya. Hala, aking mahal na manugang na babae. Naghirap ka. Ginang, bakit ka nandito? Siyempre nag-aalala ako sa'yo, labis akong naawa. Isang walang kwenta si Qiao Xiu. Inay, ano na ang gagawin natin? Kung magpapatuloy ito ng ganito, wala na akong makukuhang mana. Kailangan mo ring alalahanin kami ng anak mo. Binibining Su, sa pagsusuri, hindi matatag ang iyong pagbubuntis. Kailangan mong magpabakuna para sa pagbubuntis. CJ, sandali. Bago umalis ang tiyuhin, sinabi niyang malusog ang bata. Bakit mo sinasabing hindi matatag? Ano ba talaga? Ang laman nitong gamot? Gamot na papatay sa'yo ang laman nito. Umalis ka diyan. Liu Chengming. Noon, sinira mo ang aking ama, ngayon ay nangahas ka pang saktan ang aking asawa at anak. Ayos ka lang ba? Ikaw, bakit mo ginawa ito? Bakit? Inatanong mo pa ako kung bakit? Hahaha, noon. Kung hindi dahil sa inyong mag-asawa, na minamaliit ang aking pinagmulan, at hindi pumayag na magkasama kami ni Mingshu, hindi ko sana gagawin ang papatay. Punyeta ka. Inay, huwag nang magsayang ng salita sa ganitong tao, dalhin na siya at aksyonan. Opo, bitawan niyo ako, hoy, tatay, tatay. Zihan, nakikiusap ako, pakawalan mo na siya. Biyenan mo naman siya. 8. Talagang hindi ka marunong tumingin ng tao, ano? Ang lalaking si Fu Mingxiu, tamad at walang trabaho. Tamad kumain at gumawa, noon ako at ang tatay mo. Bakit hindi kami pumayag? Para sa ikabubuti mo. Ilang taon na ang nakalipas, hindi ko akalain na nakikipag-ugnayan ka pa rin sa kanya. Talagang hindi ka nagsisisi, ano? Tiyo, Lola, tatay ko naman siya. Pakiusap, patawarin mo na siya. Sino mang nanakit kay Xiao Xiao? Hindi ko talaga palalampasin, dalhin na. Opo, Fu Zihan. bitawan niyo ako. Huwag mong akalaing hindi ko alam ang inyong balak. Mula ngayon, huwag kayong dalawang maglalakad sa Kyoto. Tao. Fuzihan, Bitawan mo ako. Nagulat akong sobra. Hoy hoy hoy, tigilan nyo na ang paglalambingan. Ang pinakamahalaga ngayon ay kunin na natin ang marriage license. Narinig mo ba ako?
Asawa, gaano nakatagal mula noong huli tayong nagkasama? Ay, umalis ka dyan. Pagod na pagod ako ngayon. Hindi mo naman kailangang gumalaw eh. Fuzihan, bastos ka. Mommy Daday, gusto naming matulog kasama kayo. Dabaw, Erbaw, Sanbaw, Sibaw, ganun na kayo kalaki ngayon. Dapat na kayong matulog mag-isa sa inyong kwarto. Ayaw ko. Gusto kong matulog kasama si Mommy. Sige lang, matulog tayo kasama si mommy. Asawa ko siya, dapat siyang matulog kasama ang daddy. Mommy, pinapandidigan ako ni Daday. Fuzihan, kung manloloko ka pa sa mga bata. Matulog ka na lang mag-isa sa sala. Mga anak ko, Nailipat ko na silang lahat sa kani-kanilang kwarto, Delni. Asawa, gumawa na tayo ng isa pang anak ha. ay, Fuzihan, napindot mo ang buhok ko.